Asiman lang din ang pag-uusapan. Hindi patatalo ang sampalok. Mabilis ka bang mga sim? Hindi ka sure? Sige, i-check natin. Isawsaw sa asin, kahit sa asukal pa. Nangangasim ka na ba? Pak! Sampalok lang pala ang iyong katapat. Trivia muna, bakit kaya ganun na lang tayo kung maglaway at mga sim kahit hindi pa natin ito aktwal na natitikman? Sa psychology, tinatawag natin yung conditioning. Kung saan nakabase siya dun sa mga previous experiences natin, depende sa frequency kung kailan natin siya na-experience. So nakaprogram yung utak natin na nasasanay siya. Kahit meron na ngayong mga instant sampalok powdered mix, hindi pa rin daw ipagpapalit ni Eva ang paggamit ng totoong sampalok sa kanyang siniga na buto-buto. Turo raw kasi ng nanay ni Eva ang talagang nagpapasarap sa sinigang, hilaw na sampalok. Kada isang kaldero, kailangan ng malalaki at mahahabang sampalok. Nung lumambot at saka dinurog. Yan, malambot ang sampalok. Sa 7 hanggang 8 sampalo, makakatas ang halos kalahating baso ng pampaasim. Hinalo ito sa pinalambot na buto-buto at saka nilagyan ng gulay, sabay pinakuluan. Sinigang na buto-buto. Ito raw ang panggayuman ni Eva sa kanyang mister. Kaya naman, confident siya. May asim pa siya. Nung ako'y bata pa, talagang the best sa akin na sinigang. Mas masarap ang asim ng sampalok. Ang kamyas, bago ka makapagpaasim, napakadami, hindi mo matansya. Ang sampalok, tansyado mo agad. Pero hindi lang ang bunga ng sampalok ang may asim power, pati ang mga bulaklak at dahon nito. Ang sinampalukang manok ni Lucy, sinasahugan niya ng bunga, bulaklak at dahon ng sampalok. Sakto! Dahil sa kanyang bakuran, may puno ng sampalok. Tuturo ko po sa inyo kung paano tayo magluto ng sinampalukan na native na manok. Hintayin natin makulo para lagyan sabaw ng sampalok. Bulaklak na sampalok, ang asin niya lilitaw. Yung daon kasi ng sampalok sa bulaklak, iniimas ko sa asin para lalabas ang katas niya, para mas malalasaan mo yung asim. Native na manok ang gamit niya at nagwagi na ito sa isang cook fest sa bayan ng Apali sa Pampanga. Di siyempre iba yung native sinampalukan kasi masarap yung sampalok Kakaibang lechong manok naman, inihahanda ng mag-asawang Dexter at Len. Imbes kasi na ibabad ito sa toyo at kalamansi sa tamarind paste. Kung hindi pa sapat ang asim niyan, pinapalamanan din nila ang kanilang lechon manok ng sampalok. Ito ang tamarind roast chicken o lechong manok sa sampalok. Matapos i-marinate o ibabad ang manok sa tamarind paste, ang 5 malalaking hilaw na sampalok diniktik at ipinalaman sa manok. Pagkaihaw, pinahiran ito ng tamarind glaze. Linalagyan talaga namin ng sampalok sa loob. Yun, nakakatulong yun maging juicy while also developing the flavors inside sa loob ng manok. What we're after talaga, yung Pinoy taste. Asim, tamis, alat. Maasim siya, juicy na matamis naman. Lasa yung sampalok. Sa Pampanga, imbes na bilo-bilo ang sahog ng kanilang ginataan, hinog na sampalok, ito ang tamarindo. Katulad ng ginataang bilo-bilo, pwede rin itong dagdagan ng langka, sago at kamoteng kahoy. Pinaghalo ang pangalawang gata at asukal. Pagkakulo, 5 hanggang 8 hinog na sampalok ang inilagay. Inihalo ang galapong at saka inilagay ang unang gata. Maasim, matamis, masarap. Nagbe-blend yung asim at saka yung tamis. Okay na okay. Bihira na lang daw ang nagluluto ng tamarindo ngayon. Pahirapan daw kasi ang paggawa nito. Matrabaho. Nung bata pa kami, yan ang lagi namin niluluto ng nanay ko para merienda. Sa panahon ngayon, hindi kasi uso eh. Yung tamarindo talaga mismo na original na binibili namin dati, wala sa ngayong panahon. Sa Batangas City, nag-iikot ang pamilya ni Roman para bumili ng hinog na sampalok. Kailangang akyatin ang mga puno para mapitas ang mga bunga.
Pwede na rin mga 30 pesos. Sige. Ang iba, kusang idinideliver ang sampalok sa bahay ni na Roman. Berde ang sampalok kapag hilaw, hindi madaling balatan. Brown naman kapag hinog na, tuyo at malutong ang balat. 20 pesos kada kilo ang bili ni Roman na naipapasa niya sa mga palengke, 30 pesos kada kilo. Talagang malaking naitulong sa amin na sampalok. Kahit gayong katagal na hanggang sa ngayon, hindi namin binibitawan at may nagagastos kaming pang-araw-araw namin. Sa buong maghapon, nakaka-25 sako siya ng sampalok. Aming nililinis na, tapos nilalagyan namin ng asin, nilalagyan din niya ng asukal para huwag masira ng mga bukbok. Isinako namin gaya. Ang plastic niyang nilagyan para huwag madumihan. Akalain nyo, ang pinipitas-pitas lang sa bakuran. Pwede palang ikayaman, lalo't sa asim nito, walang makatatanggi. Nakakarating nga raw ang sampalok hanggang sa Nagcarlan, Laguna. Kina Feming, isa sa mga gumagawa ng all-time favorite nating sampalok candy na nakabalot sa cellophane. 4 na kilong sampalok ko ang amin munang gagawin. May halong asukal na pula at harina. Ang sampalok ni Feming, dapat daw doble ang kilo ng harina sa dami ng sampalok para hindi ito masyadong maasim at para hindi mabilis kumunat. Sarap, matamis. Nagsasama ang tamis at alat. Tagabalot lang daw ng candy noon si Feming. Pero nung naospital ang kanyang mister, imbes na magmaasim siya sa buhay, kumayot. 2002 ako tumigil ng pagbabalot, diretso ng paggagawa ng candy, hanggang sa mapalaki namin aming pagawaan. Umutang daw si Feming ng 1,000 piso para makabili ng kawa na kanyang paglulutuan ng minatamis na sampalok. Sa unang taon, 300 to 400 pesos lang daw ang kinita niya. Pero ngayon, kada linggo, 40,000 pesos na. Ox na ox sa sampalok. Naipundar ho namin ito hong aming bahay. Simula na itayo ho ito, nung lumakas sa aming candy. Nakabili din kami ng Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.